Uy, mag-alas 6 na po ng hapon. Nakakagutom din yung pagtambay-tambay. Oras na para tayo po magluto kung ano yung ating pwedeng lutuin. Oh, dami naming ice cream, di ba? Dami naming ice cream. So, tingnan po natin kung ano yung ating pwedeng lutuin. Ayun, mayroon pa ditong pusit. Itong isa ayun. Ito po yung ating gustong gataan. Tuna red meat. Ayan. Pero para mabawasan po yung langsa, kailangan po ay pakuluan po muna natin ito sa suka. Itapon po natin yung kanyang sabaw bago po natin gawin yung gusto po nating luto sa ganitong uri po ng tuna. So, ito po ay ating gagataan, mga kabiyahero. Ayan, may nakahanda na po tayong gata doon sa kabilang gilid ng ating freezer. Okay? Pakuluan po muna natin. Okay, ito na po yung pagpapakulo natin doon sa ating red meat ng tuna. Makikita po natin yung pong ibang kulay ng meat ng isda ay lumulutang. So huhugasan pa po natin yan bago po natin gataan para mabawasan po yung langsa. So nakahanda na po yung ating mga gagamiting ricado. Ayan, mayroon pong bawang, sibuyas, luya, siling green, paminta, seasoning, at nandyan po yung ating coconut milk. Ayan, yan po yung gata. So, hugasan na po natin ito. Hindi naman po pwede na malambot na yung isda. Kasi nga po, yan ay atin pang lulutuin. Okay. Tapos na po tayong magpakulo. Ang gagawin naman po natin ngayon ay yung ating paggigisa ng ating tuna. So, gigisahin po muna natin yung ating mga ricado bago po natin siya gataan, mga kabiyahera. Ayan. Patuyuin natin para hindi tayo pitika ng mantika. Ayun, ski. Ayan. So, susubukan po natin yung sukang Iloko. Pinasalubungan po tayo ng ating kaibigang driver na isa ring biyahero. Galing po sila ng Ilocos kahapon. Ayan. Mainit na. Ilagay na po natin yung ating mantika. Ayun. So, painit-initin po ulit natin yung ating mantika bago po natin ilagay itong ating mga ricado. Okay, patong muna natin yung gata dito. Baka mapasama sa paghulog. Lagay na po natin yung ating bawang. Ayan. Lagay po natin yung ating sibuyas. Isunod po natin yung ating luya. Ayan. At atin pong papula-pulahin. Ayan. So habang pinapupula, hindi na po natin isabay yung ating paminta. Ayan. At ilagay na rin po natin yung ating hinugasang pinakuluang karne ng tuna. Ayan. Hindi na ho pwedeng gamitan ng sandok, baka madurog. Sobrang lakas ng apoy. Bawasan natin. Yun.
Okay. Pwede po natin ilagay yung ating sili. Pagkatapos, ilagay na po natin yung ating gata. Yan, napakabango na. Ilagay na po natin yung ating gata. So, kaunti lang po yan. 120 pesos lang po yata yung bili natin ng karne ng tuna. At hindi na rin naman po yan matatagal ang lutuin dahil yan po ay atin ang napakuluan. Okay, dagdagan po natin ng suka. Ayun. So yung ganyan pong ginataan, pwede nyo pong lagyan ng gulay katulad ng talong. Yan, kaya lang mahal yung talong. Wala na po tayong budget. Pag bumili tayo ng talong, baka mas mahal pa doon sa isda. Okay. Lagyan po natin ng asin. Hindi po natin nilagyan ng asin kanina nung atin pong pakuluan. Ayan. Pwede na po natin lagyan ng ating seasoning. Okay. So, kapag ganito po, dahan-dahan na lang po yung apoy para hindi po kaagad maiga yung ating gata. So, kailangan yung lasa ng ricado po at mga panimpla na ating inilagay ay manuot doon sa laman po ng ating isda, mga kabiyahero, para lasang lasa. Yan. So, kumbaga sa sinaing, iniintay-intay na lang po nating ma-in-in. Ayan. So, dahan-dahan na lang po yung ating apoy. Okay, luto na po yung ating ginataang tuna. Ayan. Yan po yung resulta matapos po natin siyang gataan. Kanina, pulang-pula po yung kanyang karne, pero dahil pinakuluan po natin siya, so nawala po yung kanyang napakalangsang amoy at yung pong kanyang kulay na animoy dugo at pulang-pula. So yun po yung sikreto para mawala po yung kanyang langsa. Pakuluan po muna at hugasan muli, mga kabiyahero. Ayan.